A day in my life as a senior high school student na walang pasok. Hi everyone, it's me again, Maria. So for today's video, samahan niyo ako sa magiging araw ko ngayon. So, let's go! 9 AM na rin ang mga oras na to, kaya agad na rin akong bumangon upang magligpit dito sa aking kwarto. Dahil naalala ko, may schedule na rin pala ako ng pagsimba ngayong linggo. Kaya dali-dali na rin akong bumangon upang makapagligpit dito sa aking higaan. Kaya naman, tinupi ko na agad ito ang aking kumot. At pagkatapos ko ring tupiin, nilagay ko na to sa ibabaw ng aking unan. Naalala ko na isang linggo ko na palang ginagamit itong aking bedsheet, kaya napagdesisyonan ko na palitan na to para malaban na rin. Pagkatapos ko magpalit ng bedsheet, inilagay ko na agad itong aking mga unan. Dahil may konting gabok, kaya pinagpagan ko ito. Pagkapagpag ko, tinupi ko na agad ito at nilagay sa ibabaw ng aking unan. Pagkatapos kong ligpitin ang aking hinigaan, agad ko na rin niligpit itong pinagpapatungan ng aking mga gamit. So yun guys, after ko linisin yung dun sa may ibabaw ng gamitan or patungan, is ito namang mga damit or pantalon ang aking isusunod. Ito'y aking tutupiin ko lang, then ilalagay ko sa aking gamitan para naman mawala-wala or matanggal kahit papano yung konting kalat o nagpapakalat sa ating mga kwarto. And yun yung mga damit na bagong laba. And so yun, samahan niyo ako magtupi for today's video. So yun, bago ko tupiin yung mga damit na nasa gilid na to, aayusin ko muna ng patas itong mga bulaklak na nasa may ibabaw ng box ng TV para naman maganda tingnan kahit papano. And so pagtapos kong patasin yung mga bulaklak na nakalagay sa ibabaw ng TV or sa ibabaw ng box ng TV, sinimulan ko nang tupiin yung pantalon and mga shirt ko, damit, and para naman kahit papano maayos tignan at madaling kunin sa gamitan, and madali kong mahanap yung mga damit or mga gusto kong suotin kaagad. And itong bag na to nga pala yung ginamit ko nung kami nag-swimming overnight. Inalis ko lang yung mga laman para naman maibalik ko na sa lagayan o maisabit ito sa pintuan. And after ko maglinis, naligo na din agad ako. 2 hours later. So yun guys, nakasakay na ako sa jeep para bumiyahe papuntang Redemptoris. A few moments later. So ayun, ligtas ako nakarating sa simbahan ng Redemptoris, and ito na yung pinakalabas niya. And so yun nga, itong simbahan na to is isa ding sikat na simbahan o dinarayo din ng mga tao dito sa Lipa. And ito nga pala yung part ng sindihan ng kandila sa may Redemptoris. Ito yung makikita mo lamang malapit or dun lang sa tabing parkingan ng mga sasakyan. And bago ko nga pala dito magsindi ng kandila ay kinakailangan mo muna maghulog ng pera or barya. So yun, after namin magsimba is dumaretso kami dito sa Compark para na rin magpahangin and magpalipas oras o makita kung ano nga ba ang improvements ng bagong Compark ng Lipa. And itong lugar na to kasi is isa ding dinarayo ng mga taga-Lepeño upang dito sila magbanding
kasama ang mga kanilang chikiting o mga anak. As you can see guys, madaming pagbabago dito sa may Compark, and lalong-lalo na tong mga nasa dingding, super tiyaga at artistic nang naggawa nito. Few inches later. And sa part na to nga pala, nasa may Uncle John's kami sa harap ng Robinson. May binili kaming Band-Aid kasi namamagana o nagsugat na yung paanong kasama ko. So ayun, dahil pagoda na ang mga person, naisipan namin kumain sa Mang Inasal. For the order sa ate mo girl kahit hindi maalam. So ayun, after namin kumain is umuwi na rin kami kaagad, and para na rin makapagpahinga at makagawa ng gawaing bahay. And so ayun, after ko magpalit ng damit is dumiretso na rin ako ng kusina para maghilamos dahil oily na mukha ko, and parang naiirata ako nung mga oras na to kaya naghilamos na ako. And after ko maghilamos is dumiretso na rin ako sa kwarto para makapagpunas ng mukha. So yun guys, yun lang naman yung mga nangyari sa A Day in My Life ko as a senior high school student na walang pasok, and magpapahinga na ako nito. And so ayun guys, thank you for watching. Bye bye guys. A Day in My Life as a senior high school student na naka-synchronous class. Hi everyone, it's me again, Maria. So for today's video, samahan niyo ako sa magiging araw ko ngayon. So let's go! So yun, after ko magligpit is namersyon na ako sa kusina. Boom, 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 boom. Let's move. And so yun guys, sa part na to is magtitimpla lang ako ng energy. Hi guys, update lang. So ayun, tapos na akong kumain, then maghilamos. Ngayon, nandito ako sa aming owner para linisin. So yun guys, nakakita ko ng 5 pesos. Ayun guys, tapos ko nang wasan yung likod. Then, nandito naman ako sa unahan para ito naman yung linisin ko. Tapos pagtapos ko silang wasan, pupunasan natin sila para mawala yung gabok. Para naman mawala yung mga gabok. Like, tignan nyo to guys, ang dumi-dumi talaga niya. Guys, yun pala yung isang kotse ng kuya ko. Diba ang astig laki ito? Ito naman guys, oh, ang dumi. Like, pero itong owner naman to kasi ginagamit lang siya for work. Kasi yung kuya ko is nagtatrabaho siya sa
Naggagawa siya ng sliding door, sliding window, yung ganon. Kaya naman kasi ito pinalinis. Sabi ng kuya ko saan kanina is papagawa daw niya. So, no choice, kuya eh. Guys, nagpunas na si Ate Tal. So, ayan guys, tapos ko na punasan tong upuan, sahig, then yung pintuan. So, proceed naman tayo dun sa pinakaunahan. Hi guys! Guys, patapos na kami maglinis, sa labas pa lang po. Next time, pupunas na po si Ate Tal ng bintana. Ayan guys, tuyo na po itong loob. Ayan guys, wala pa po sa Ate Tatang. At iniintay ko po siya. Wala pa po siya dun, oh. Baka po, nakuha po siya ng water. Guys, ako. So, ayun guys, konting pasilip lamang sa nalinis naming owner. So, ayan na guys, as you can see naman na sobrang linis niya as in. So yun guys, pagkatapos ko nga pala maglinis sa owner is dumiretso na ako or kinuha ko na agad yung mga notebook ko para makapag-notes din kahit papano. And dahil ngayong araw is asynchronous class. And ito din yung araw na nagbibigay yung mga teacher or nagsasend sa GC ng aming mga dapat gawin at ipapasa sa mga susunod na araw. Ayun guys, it's already 4 PM na ngayon and hindi pa ako tapos sa aking gawain and kailangan ko din kasing asikasuhin yung aming aso. So, no choice na naman si Lola mo kaya ating asikasuhin. So, ayun, maglalagay na ako ng pagkain ng mga aso. And, ang pagkain nga pala nila is top breed adult. And, sa mga maliliit na aso is 4 to 5 lang yung tinatakal ko. And sa mga malalaki naman is 8 to 7 na takal. Kasi minsan hindi naman nila nauubos. So, yun guys, tapos na tayo magtakal ng mga pagkain ng mga aso and
ibibigay na natin to sa kanila. Nga pala, nilalagyan namin or nilalagyan ko ng tubig para naman hindi hassle sa kanila habang kinakain kasi matigas yung yung pinaka dog food nila. And so, yun, after nila kumain, nilinis ko na agad ang kanilang kulungan or hinihigaan. And konting pasilip lang, ito nga po pala yung mga aso namin. So, pagtapos ko nga palang mag-asikaso ng aso, kinuha ko na tong towel ko para maligo. 2 hours later. Oh, guys, siya basta mo pa. Gagantin natin. Sila ka dyan sila. Then, suklay. It's important. Suklay. Then, lip tint. Para di maging mukhang patay. So, ayun, yun lang naman yung mga nangyari sa A Day in My Life ko as naka-asynchronous classes na. Thank you for watching, guys. So, hi guys! Welcome to my vlog! So, for today's video, nandito na ako sa school and ngayong araw, ang aming grad teacher. Ayan guys, nandito sila. Ay, hi! Hindi, ay, So, ayun guys, update lang po ng 3 subject na kami ngayon. Kanina nagklase kami sa Intre, 40 minutes. Then, sa CNF is nag-groupings lang kami. So, ngayon, eto, nag-ano lang kami guys. Retouch. Ito yung pinaka-pogi kong kaklase. Yes. Pinaka-pogi yan dito. Masabi mo na late kang nag-ready. Sadyang gano'n, pa-VIP. So ano yun, Manel? Masasabi mo sa nag-makeup sa'yo? Ano masasabi mo? Satisfied. 100%. 100% satisfied. Sige! O ikaw? Ano masasabi mo? Masasabi mo? Hindi na ako magpapa-makeup kasi wala akong babago sa mukha. Magiging na ako tayo siguro. Tanggapin kung ano ating binigay sa atin ng Panginoon. Dahil ito lang sadya ang kinaya. So, ang lalaki. Ano masasabi mo sa nag-makeup sa'yo? Wala akong masabi. 10 over 10. Ikaw, ang masasabi mo sa nag-makeup sa'yo? Satisfying. Thank you po, Ate Maya. Ang masasabi ko sa nag-makeup sa akin ni ang sakit, tangalit ko. Ang init ng plancha, B. Pinalansya ka. Hindi lang alam. Guys, 4 ml sila. Tingin kayo sa vlog ko. Balik gulo. Eh! Yun, nakashoot tuloy. Paano shoot? Kita si Foreman ngayon, guys. Tingnan yung Foreman ko, pogi. Late yan kanina, guys. Kita ko nakamotor. Hi, press. Ito yung president namin, pinaka-pogi. Hindi naman. Tayo, vlog yan na. Hi ka sa Hi. pinaka-pogi. Sino daw pong may pulbo pahingi daw po to? Yun guys, recess na kami. Binili ko lang yung bingo din. Minute Maid.
para mag-ayos ng uniform. Ano ba ito? Walang magawa guys. Alam niyo ba kanina? Antok na ako, then nakatulog ako. Muntik na ako mahulog sa upuan. So, ayan guys. Meet Lenny. Eh! Ayun guys, dahil ako in-game sa kagandahan, papapicture ako kay Divine. Hi ka sa vlog ko, dito ka. Hi. Kasi alam nyo ba guys, kanina po kami dito alas 6, tapos ngayon, anong oras na? Time check. 10:26 na guys, di pa kami nagsisimula. Pakak na yung makeup namin, tatanggalan na Hulas na So yun, sarili ko lang pipicturean ko. See you later. Tagalan sa dalian. Mahabang panahon, this is it na. Bababa na kami. Ano naman kasi mula sa vlog na iyak ako. Bababa na kami guys. Yes, hi ka sa vlog ko. So yun guys, bababa na kami. Okay lang kahit walang ID. Wala daw ito. Wala sadyang ID? Sadyang ID. Bababa na kami sa stairs guys. Stairs? Yes. Mapapasanol ka na lang sa kanila. Oy! Mapapasanol ka na lang po dito. So, yun. Parang tanga vlog ni mga pang VG dogs. Guys, mainit guys. Guys, mainit. Guys, nasa baba na po kami lahat ng grade 12. Then, Sumbanas. Nandito na po yung ibang Patay na patay. Ngayon guys, update lang po. Mauna po namin ngayon ay last picture po muna bago yung isa. Kami yung pinaka-last guys kasi numbers. Babalik na kami guys sa room namin. Sino ka dyan? Babalik na main course. So guys, ayun po, nandito kami sa canteen. Bumibili ng mga water. Tataas na kami guys. Then mag-antay na lang po kami ng tawag nila para picturean po kami isa-isa. Ito naman guys yung makeup ko. Yun, so guys, sakit na kami. Sobrang gulo ng vlog ko ngayon kasi naglalakad kami. So init guys. Grabe ang init! Nang yung tatay. Yun guys, bye-bye! Akit na kami sa stairs mga guys. So ayan guys, muntik na naman ng nakita. Guys, nandito na kami sa classroom guys. Hindi ba hita kasi ka? Babada. Yun guys. 3:43 na guys, di pa kami tapos. Kanina pa 6. Nandito guys. So ayun guys, update. Ayun guys. 3:43 na guys, di pa kami tapos guys. Hi Kuya Guard. Hi. Alam mo ko, sorry na. Maingit ka, di ba? May bebe time ako. Sige, resume rate ang akin. Alam ko yun. So, ayan guys, kami na po yung pinipicturan. Then, yun si Ivan. Good sige, Kas. Guys,
guys, boys po muna bago girls. So finally guys, it's already 4:17 na. Siguro mga 5 yung tapos dito. Exact time. Look my makeup guys. Pangit na. Ikaw sunod sa Pinabibilang ko na pa. Isa kita ikaw na sunod. Sit na guys, malapit na kami. Ang bait ni Chuy, tingnan pag wala sa Malapit na kami guys. Girls na guys. Hi! This is it na guys. Ako na yung pinipicturean dito. Kitang-kita naman sa video. Alam nyo ba guys na habang pinipicturean ako dito is sobrang saya ng puso ko kasi hindi ko akalain na makakapagtapos ako or makakatungtong ako sa grade 12. And lalong-lalo na nauutay ko na yung dreams ko para sa sarili ko and sa mga magulang ko. I'm so proud myself kasi nakaya ko lahat ng pagsubok na nangyari this school year. Alam kong malayo na at malapit na. Sabi nga nila, hindi hadlang ang pera para hindi ka makapag-aral kung may sipag at tiyaga ka sa sarili mo. Kayang-kaya mo. Kahit anong pagsubok pa yan, malalagpasan mo din yan. Lalong-lalo na ang makapagtapos ng pag-aaral. So yun guys, nakauwi na ako sa bahay, then nakapagilamos na rin ako ng mukha ko. So yun lang yung nangyari sa buong araw ko. 4 ako nag-ayos. 6 ako dumating ng school, then na picturean ako is 5 PM. No choice kundi mag-antay. So yun guys, yun lang yung nangyari sa buong araw ko. Then magpapahinga na ako. See you next day. Guys, welcome to second day here in school. And nandito kami sa baba dahil gagawa kami ng research project sa 3 subject namin. Then paakyat muna kami dahil kukunin namin yung pinaprint ni Nico na mga letter para dun sa ikakapit namin sa aming ginawang medicine cabinet. So ayun guys, update lang, may nagpa-practice na grade 7. Kaya medyo maingay hindi. Yan sila guys. May sayo siguro sila festival. Okay, sumakit na po kami dito sa sa stairs sa may gym. Then maglalakad lang kami ng ilang minuto para papunta sa room namin. So, ayun guys, update ko na lang kayo later. Guys, paakit na kami ng stairs papuntang 4th floor. Init guys. So, init. Pero nakablock ako. Ewan ko kung bakit. Alam nyo ba guys, yung pasok lang namin is 6:20 to 10:45. Then may 40 minutes lang kami bawat subject. Aral na aral pa naman ako guys. Ikaw ba? Tamang easy lang siya. Wala na. So, yun guys, nasa 4th floor na kami. Pagod. Kukunin lang naman namin yung naiwan. Then, magkakat kami. So, yun guys. Dito na kami sa room. May naiwan po dito sa room para pag may nawalang pera siya lang po yung sisisihin. Richmond. Dito po siya makapagnakaw dahil nagbibideo po siya. Alam niyo ba guys, late na siya. Second period na siya pumasok. Ito yung bag ni Nico. Wait lang guys, may kukunin lang kami. Update lang
po, pababa na kami dun sa may area na pinagagawa na namin ng research. Bumalik siya kasi may kukunin siya ng water. So, yun guys, pababa na po kami sa stairs na ito. So, yun guys, update ko na lang po kayo if ever na nasa baba na ako. So, guys, try namin manghiram ng scotch tape sa mga teacher namin dahil kailangan namin dito para hindi siya mahirap i-cut. So, yun guys. Guys, nandito na kami sa faculty ni na ma'am. Guys, nandito na po kami sa mismong area namin para gumawa ng research. Nag-try po kami humiram ng tape sa mga teacher kaso wala po silang available na ganong tape. Then may binigay po sa akin si Ma'am Tin para sa aming gagawin sa kanyang time. Guys, paakyat po kami ngayon sa 3rd and 4th floor para ibigay po yung activities na pinapagawa ni Ma'am sa time ng CNF. So, ayun. Yung binigay na pala ni Ma'am Tin is ibibigay ko na kay Fatima and i-explain ko po sa kanila na kung ano ba yung gagawin dito sa activities namin. And sasabihan ko din po yung dalawang section na ipapasa po ngayong araw yung autobiography namin. So, yan guys, samahan nyo ako. And nasa 3rd floor na kami. Bakit hindi makapunta? Sa room na po ako ng Genesis pero walang tao kaya doon tayo sa Exodus and tatawagin ko po yung president nila para sabihin yung pinapasabi ni Ma'am Tin. Nakausap ko na po si Malunes and nasabi ko na rin po yung pinapasabi ni Ma'am Tin and papunta po tayo or packet po tayo ngayon sa 4th floor sa room ng Leviticus para sabihin din po kay Jana ang pinapasabi ng kanyang advisor. Ayan guys, nakakaingit yung relationship nila kasi ako'y kinikilig. Ingit guys. Hindi na kami bababa sa baba dahil time na po. Fourth subject na kami guys. Guys, ngayon sa aking upuan. Nagpapaganda po si Moy. Maganda dun sa gilid. Lipat na po ako ng upuan dahil turns na. Doon po ako sa una nakaupo. Sa pangalawa. So, ayun guys, kabilang section naman po yung nagsisibabaan. And, nandyan na po si Sir. Nandyan na po si Sir. Yan po yung aming advisor sa trends, sa vlog namin. Yan guys, tapos na po ang subject namin sa trends. Then, may isa pa kaming subject, research, and bababa po ulit kami. Ito si Cass. Guys, time na po ng research kay Sir Kenneth. Magkakapit po ako ng tape dito sa mismong paper. So, samahan nyo ako magkapit. Here. Alam nyo guys kung bakit lalagyan siya ng tape. Para pag inana siya, kinater, hindi mapupunit. I mean, okay na. Hindi na ako bakit? Ano? I mean, nakita ko. Ayun. Di ba okay na? Ha? PYS na. Ben, mag-renaissance ka? Ben?
guys, this time naman mangongolekta na ako ng autobiography namin kay Ma'am Tin. Dahil pinapapasa ni Ma'am Tin bago kami umuwi ng 10:45. Basas na? Manel, sadyang hindi mo na ito yan, ha? Ay, sino pa magpapasa? Ako ito. Ano yung lekta? Autobiography. May title kayo? Wala. So ayan guys, binigay ko na kay Kueto sa aming president yung autobiography namin. Para siya na yung magpasa sa table ni Ma'am. Ito ang haba ng ice. Ito ang ice lang. Mahaba din akin, boy. Umuwi ka. Ito ang ice Ito lang. na gawin doon yung kwento mo sa yung buhay. Oo. Kwento ko din. Ko na guys yung gunting ni Kueto. So yun, binigay ko na. Recess na. Bumili na. It's time to eat. It's time to eat na guys. May sinasabi si Sandal guys sa akin. Bumili daw bolol. Bumili daw siya ng bagong cellphone guys. Sabay tayong kumain. Uy. So ayan guys, kakain na kami. So guys, guys, kakain na kami. First bite. Thank you, Lord. Pero mo bakit magdadala ka? Kahit wala tayong fast food. Cute niya guys, tamo. Binalutan ng pamangkin ko. Banana. Tender juicy. May kanin, wala po. Bilang tubig sa aking bebelops. Then, inato ko siya dito. Bread bun. Mangunguto, check. So, yun guys. Tinatapos ko ng pagkain ko. May work pa ako. Napasa mo na pino? Ka ba? Naubusin ko lang yung pagkain ko, then tapos na. It's time to shine. Di pala. So yun guys, tapos na yung recess namin 9:20 na, time na po ng polgo. May sinend si sir sa aming GC na gagawin, pero sa Friday pa siya ipapasok. Kaya sabay na ako gagawa. So ito, pahinga time na naman kami guys. Corner ako ni Cass. Pasan tayo, Cass? Canteen. Canteen daw, canteen. Dahil Bibili ng mani. Yung basa at saka masarap. tubig. So ayan guys, pababa na kami. Nasa second floor na kami. Sa aking mga bebe. Ay, mga bebe. Sa aking... Huli! Mga bebe! Salamat. Ito nyo guys yung buko. Parang may kulay pero natural siya guys. Alam mo ba ni Precious?
Patanday mo ga? Ate na. Hinihinay na sana'y dumating. For the walk lang kami, guys. Sabihin na ayaw mo na. Gumising ako. And nandito na kami sa aming munting canteen. Hi kayo sa vlog ko, dali. Hi kayo sa vlog ko. Tandaan nyo na kaya? Siyempre! Talaga. Tama eh, tingnan, Pero kami sa mga dyan. Sabi niya man ay bibili niya. Nagutom si... Lang, nakasama naman eh. Ibigay araw-araw. Ay, dapat ako kukuha raw. So ayan guys, babalik na kami ng classroom. Free time kasi namin ngayon guys. Pero magta-time na rin, magsi-CNF na rin kami ngayon. Dahlia. Ang gagawin lang namin sa CNF, tulad ng sinabi ko kanina, is groupings. Gagawa kami ng commentary about dun sa binigay ni ma'am na papel. So ayan, see you guys later. Nasa taas na kami ni Cass. Then, CNF na po. Gagawa na po kami ng aming groupings. Ito si Kining. Kining. Hello guys. So, ayan guys. Samahan nyo kami gumawa ng aming activity or groupings. Komentary yung parang ano lang, wala ko yan. Ilang tayo. Kasi palang kami sa pagtubi. What the? Nasaan yung ano? Papel? Wala dyan din siya na gano'n. Ay, hindi yung nagko-comment na kayo. Ito. Pwede pa. Pwede ka nang paglapit niya, this story is great. Pwede ka nang comment lang natin. Go! Tungkol sa yan. Naka-form of circle na po kami magka-group. Ka-group ko po si Kweto. Ka-group ko po yan. Sila yung ka-group ko guys. So gagawa na kami ng commentary about dito sa story na A Journey Worth Celebrating. Ito ay isang ng mga estudyante ay punong-puno ng emosyon at pinapalikan ng mga pinagdaanan nila para makarating sa puntong iyon. Sa essay na ito, tatalakayin natin ang halagaan ng graduation at bakit kailangan niyong i-celebrate. Kailangan natin Tapos na kaming magawa ng commentary about dun sa pinapasagutan ni ma'am sa CNF. Then, nag-aantay lang kami ng oras para makapaglinis na kami dahil cleaners ako for today video. So, ayun. Ayun guys, maglilinis na kami dahil may darating daw po na taga-STI dahil may career orientation daw po kami. And it's already 10:23 na. Kailangan na namin maglinis dahil darating daw po ang taga-STI ay 10:55. So, update ko na lang po kayo later.
Kitams mo. Yung pawis ko, guys. Yung pawis, guys, oh. So, ayan guys, tapos na ako maglinis and 10:40 na, dapat 10:45 labas na kami, pero sabi ni sir, nagchat kasi sir na wala daw muna uwi ng 10:55 dahil may orientation po kami sa STI. So, ayan guys, update ko na lang kayo later kung anong mangyayari. Update, tapos na po yung car orientation namin sa STI. Then, saglit lang naman siya umimik. Then, inayos ko lang yung mga upuan dito. Yan, inayos ko lang po sila bago ako lumabas ng room. And, pagkalabas ko ng room, pupunta ako sa 3rd floor para pumirma ng bylaws kay Sir AJ for BKD. Guys, pababa na ako sa 3rd floor para pumirma kay Sir AJ. Maria, Magawa kasi ng resolution para Napin mo si Maria Pinong kontrata? Be future ready! So, ayan guys, tapos na. Bye, sir. Bye, sir. So ayun guys, sa part na to is pauwi na ako. Yun lang naman yung nangyari sa day in my life ko as a senior high school student. Thank you po sa panonood. Bye-bye! Guys, kaninang mga bandang 8 na ako nagising. Then, 10 AM na ako bumangon para maghilamos at kumain. And, ngayon is already 1 PM na. And, nakahiga ako kasi tinatamad ako kumilos ngayon. But, later, magliligpit ako dito sa bahay. And, lalong-lalo na dito sa kwarto. Kasi ang dami ko ng tupiing damit. And look nyo to guys. So, ayun guys, is babangon na ako para utayin na yung ligpitin ko para maaga na rin ako matapos. Then, pagtapos ko maglinis is liligo na rin ako. So, tara na guys, samahan niyo ako. So, guys, nakabangon na ako. Then, nagpalit na rin ako ng t-shirt. And kita niyo naman sa likodan ko. So, daming tupiin, ligpitin, then sa kwarto pa, sa kabilang kwarto pa, liligpitin ko pa, then magwawalis din ako. So, ayun guys, update ko kayo kung anong malilinis ko at magagawa ngayong hapon. So, samahan niyo ako. Ayun guys, nakapagligpit na ako dito, banda dito. Ito yung mga i-stante namin kung tawagin sa bahay. And makapapansin nyo, wala dito yung upuan namin kasi nasa terrace siya, nilagay siya ngayong tag-init para dun mahiga or magpahinga sina mama, si daddy. And itong side naman to is puro damit. May tiklopin na ayos na nilalagay na sa kanya-kanyang gamit. As you can see guys, may bagong ako yung naman ang makeup ng Kuya Kadon. Tapos na ako sa side na to. Doon na lang siya kadali nilisan. Doon lang ako sa kwarto. Ayan guys, tapos na ako magligpit sa sala at sa kabilang kwarto. Then, nandito na ako sa aking kwarto. Ito naman yung next kong lilinisin kasi sobrang
daming tupiin. And magpupunas din ako dito ng bintana. Tapos yung patungan ko kasi ginagabok na siya. Kaya, so yun, pupunas tayo for today's video. Guys, na yung mga damit ko, naalis ko na sila sa hanger. And tutupin ko na sila para malalagay ko na sila sa aking gamitan. Yun, tapos ko nang tupin. Ito yung mga short ko, pants, and damit. Tapos ko na siya tupiin. Ilalagay na natin siya sa aking damitan. Ito yung natatanda niya na sinabi ko sa una kong vlog na ito yung patungan ko. Yan lang naman yung college dyan. And yun, iniinom kong tubig kasi sobrang init. Tapos nag-soft drinks ako kanina. And case, itong katayang to is for listahan, basta fund to ng org namin kasi pinaayos or tinanong ni sir kung magkano pa ba yung perang nasa akin kasi gagamitin namin yung natitirang pera for tarpaulin this batch kasi may project proposal kami and aprobahan naman siya ng principal. So yun guys, ligpitin ko lang tong part na to, then bago tong aking mismong hinihigaan. So guys, makikita yan, diba? Lobo yan, yung nausong lobo guys. And binili lang ako ng binili niya ako. Then itong flowers na to, yan. Itong dalawang to, bigay ni Helena. Tapos itong isa, bigay ni Ivy nung Feb 14. And yan naman. So, ayan guys. Ligpitin ko lang to. Guys, okay na yung part na dyan kasi konting ice at patas na naman dito. Yan yung yellow pad ko. Tapos itong envelope na to. Laman yan is yung form and mga need ipasa nung nag-apply ako sa KLF for college. Then yan, makikita yung pader na yan kaya may ganyang sulat. Dahil yan, ginawa yan ng pamangkin ko. Ito yung ay coloring book. Ginawa siyang coloring book guys. And itong mga nasa ibabaw na yan is ganyan lang. Lagayan ng anik-anik, pagbango. Ito, lagayan ito ng pabango dati na hindi ko matapin kasi ewan ko, parang may paglalagyan pa ako nun. Tapos itong pinto, pinaglalagyan ko ng hikaw, quintas, yan, may laman yung relo, quintas, ito, ganun lang. Tapos yan, mga yan nandyan. Ginawa ko lang siya para may lagayan yung mga ballpen ko. Yan, po lang sa lamin na yun, nakasabot lang na ganun. So, yun lang naman guys, yung sa ibabaw ng tama. And proceed na ako dun sa mismo. Yan, higaan. As you can see, itong bedsheet is almost 1 week na dyan na hindi napapaltan, kaya papaltan na natin siya ngayon. And ito yung lagayan ng ano lagay dito, basta sa June 2 kasi may swimming kami. Celebrate na rin ang graduation ko, gano'n, kaya kung gusto sumama, go guys, go. And pinapakala kasi ito na naman sa akin, kaya yun, tatago natin siya guys, and proceed na tayo dito sa part na to para makausad na tayo doon sa labas. Ito yung sa taas nung kama ko. So, yan. Ito siya. Patungan lang siya nung tulad ng ganyan. Ganito. Ito, pag masakit yung tiyan ko, ito yung pinampapahid ko. Tapos ito yung stand ng phone, clip ng charger. And ate ko nang gumraduate. Nandyan yung picture niya. Tapos ito yung Pokemon ng pamangkin ko. Tapos, ang dumi guys. Oh, ang dumi na oh.
Tapos ito yung gamot ko nung ako'y na hospital. January, February, March, April, May, June. July 7, 20, basta last year yon, July yan, 7. Na hospital ako noon dahil mataas ang aking UTI and anemic din ako. So yan guys, yung mga gamot ko na hindi ko na nainom kasi wala lang, trip ko lang hindi inumin. So pupunasan ko lang to guys. Tapos ko na siyang punasan. Next naman, punasan natin siya para naman pag nilagay ko ulit doon sa taas is hindi na siya alikabok or madumi. Nakita ko dito habang nagpupunas ako. Tawag dito, class picture namin nung grade 11. Ito yung mga klase ko guys nung grade 11. Hindi niyo makakita ng ayos nung labo kasi ito ako. Tsaka ng tsura. Kasi yung mga klase ko, advisor ko, Sir Sajid, hanggang ngayon. And yung my friend doon, yun yung kaklase ko na aksidente nung May. And magwa 1 year na siyang wala. So, yan. Super solid tong section na to guys. Promise. And, picture ko ng grade 10. Yan. Grade 10 picture ko. Ayaw kasi siyang i-display guys. Parang, ang OA. Hindi naman sa OA. Ang pangit lang. Tapos ko na siyang punasan and nalagay ko na ulit yung mga nakalagay kanina. Binalik ko lang siya. And, so, yun. For the palit na ako ng bedsheet. Guys, napalitan ko na siya ng bedsheet and naayos ko na din ng tiklop yung kumot, napatas ko na ng maayos yung unan, then magwawalis lang ako dito sa loob ng kwarto, tapos sa kabilang kwarto and sa sala. Pagtapos nun, sa labas naman ako magwawalis. So yun guys, tapos na ako maglinis dito sa kwarto ko. And magbabalis lang ako dito sa kwarto ko, sa kabilang kwarto, and sa salas, sa terrace, then sa may labahan at sa labas. Dahil pagtapos kong gawin yung mga yon, yung pagbabalis, ganito ganyan, mga bandang 6 or 5 PM is papakainin ko naman yung aming mga aso and dilinisin ko din yung kulungan. Pagtapos kong linisin yung mga yun, maliligo na ako. So, yun guys, update ko kayo sa next na gagawin ko.
tapos na ako maglinis sa harapan ng bayat dito. Look guys, ito yung mga aso namin. Hey. Hi. 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 So yun guys, papakainin ko na sila maya-maya. And lilinisin ko tong kanilang kulungan. Hi. Lagay mo tubig. So, ayun guys, lagyan na natin ng tubig. Nga pala guys, yung pagkain ng mga aso namin is top breed adult. Yan. Lagyan natin ng tubig para naman malambot at makagat nila ng ayos. Ano guys, nagwawala na sila kasi gutom na sila. Oh, guys, ito matapang yan guys. Yan o, ito nyo o. Tatali natin siya guys. Tatali natin yung kawala o. Guys, kumakain na sila. Kumakain na sila guys. I-12. Tapos bigyan mo sa akin, ilagay mo itong Dumi. Saan guys? Sa luban ko. mamaya, lagyan mo yan doon. Apo, sanggoy sa luban ko. So, yun guys, nalinis ko na yung kulungan ng mga aso. Then, may natira lang pagkain. And, nilagyan ko yun ng tubig. So, yun yung mga aso namin guys. Chu! Hi guys, this is another day with me. Sa sobrang init guys, namumula ako ulit. Then, bandang 8 is nagising na ako, then bumangon. And bandang 9 is kumain, tas nagsaing.
pagtapos magsaing, nagligpit ng kaunti dito sa bahay, then sa labas, tapos binuhusan ko yung sa may aso kasi sa sobrang init. Then ngayon nagsisimula na akong magsulat sa entrep na pinapasagutan ni Sir Sajid. Then pagtapos nito, next ko yung pinapasagutan ni Ma'am Tin, then trends and Polgab. So 4 subjects lang yung meron kami na gagawin for today's. And so yan, update ko kayo later kung ano matatapos ko. And as you can see naman guys, nag-uumpisa na ako sa entrep. So yun. Update lang guys, tapos na ako sa aking mga gawain. And nakapag-notes na rin ako kay Ma'am Tin. And ang kulang ko na lang pala guys is yung sa trends, yung poster about global warming. And bago ko siya ituloy, aasikasuhin ko muna yung mga aso. As you can see naman sa mga previous vlogs or videos ko is naglilinis ng aso, nagpapakain, and kailangan kasi silang asikasuhin kasi kung di mo sila asikasuhin, magugutom sila guys, mauuhaw at mamamaho, lalong lalo na't may mga lahi sila. Then pagtapos kong mag-asikaso ulit dito sa bahay, uunahin ko na or tatapusin ko na yung trends na poster namin. And then baliktad pala guys, pagtapos ko palang maglinis or asikasuhin yung mga aso and mag-asikaso dito sa bahay, liligo muna ako bago ko simulan yung poster about dun sa global warming para fresh naman and gumana-gana yung utak. Then isasalin ko pa yon, kita nyo naman guys, yun yung pakain ng aso. Isasalin ko pa siya sa lagayan. Then ayun lang guys, update ko kayo later if tapos na ako magpakain ng aso and malinisan. See you later guys. Guys, tapos na akong mag-asikaso dito sa bahay then sa aso, and kakatapos ko lang din maligo. Then maya maya pagkakain ng hapunan, itutuloy ko na yung poster sa subject ni Sir AJ. Then pakita ko na lang sa inyo later kung ano yung kakalabasan ng aking gagawin. And so ayun guys, super duper ikli lang nung nangyari ngayong araw kasi actually talaga wala naman akong ginagawa dito sa bahay kundi lang, pagising is kumain, then maglinis, humiga, mag-cellphone. Then kanina ginawa ko naman kasi is nagtapos or gumawa ako ng mga activities na pinapasagutan or kailangan i-submit to sa next day. Ayun nga, walang tulo dito 2 days na, nag-iigib lang kami dun sa may barangay hall kasi kaninang umaga nag-ikot si Kap na pwede daw or libre yung patubig or paigib dun sa may barangay hall. Kaya yun, kaya nakaligo ako guys. And hindi ko din alam kung na sila sa sa water district about sa water na kemi-route na to. And so yun, input lang ako. Ganito lang yung buhay ko pag yung a day in my life ko sadya ganito lang, higa, cellphone, kain, then gawa ng mga activities. So yun guys, update ko na lang talaga kayo later if okay or tapos ko nang gawin yung poster. So guys, bago ko
i-end tong video to. Sasabihin lang ako, kayo ba or ako lang, mas gugustuhin kong mawala ng kuryente or mag-brown out kaysa mawala ng tubig kasi guys, mas mahirap sadya mawalan ng tubig. Ang hirap maghugas ng pinggan, ang hirap magsaing, ang hirap mag-CR, ang hirap, basta super hirap niya magwalang tubig. Tapos lalo na ngayon, tag-init, ang lagkit-lagkit, kahit gustong-gustong maligo sa oras na yon, hindi ka makakaligo kasi wala ka namang tubig or walang tulo yung poso nyo. Then, iba-iba din kasi pag ilaw yung nawala. Dahil, kaya mong tiisin yung banas, kaya mong magpaypay, pwede kang matulog sa labas ng bahay, pwede kang magkulambo, ganon. And, pwede kang makicharge sa 7-Eleven, kaso may bayad siya. Goods yon. Kaso, ang sa akin lang, sobrang hirap talaga pag walang tulo. As in, ito ha, so yung topic namin sa trends is all about global warming, ganto ganyan, dadaan talaga yung taglamig, yung sobrang lamig, sobrang lakas ng ulan, tas dadaan din yung tagtuyot. So yun guys, hindi ko sure or di ko knows kung ito na yung tinatawag naming tagtuyot dito sa lugar namin. Kasi as in guys, walang katulo-tulo. Kahit buksan ko pa yung gripo, kahit sobrang lakas na nung kontador na, yung pinaka-todo na, wala talaga guys. So, baka nga ito yung sinasabi or yung tinatawag na tagtuyot. Kasi guys, sa sobrang init and super banas-banas dito. Then, sabi kasi, yung kuya ko kasi is dun sa Camellia nakatira. And, ang sabi is, may ginagawa daw yung sa tubig nila, basta yung ganon, nililinis daw. But, mga 11 PM to 4 AM naman daw, may tulo doon. So, hindi naman natin masabi if na doon or sila yung may dahilan kung bakit wala din tulo dito sa lugar na to. Then, katabing din kasi namin yung Lasal. May tulo naman sila, pero yung lugar talaga namin dito, as in wala guys. So, hirap. Lalo na tag-init. Yung temperature talaga niya, sobrang sakit sa balat. Kahit gustong-gusto mong maligo, hindi ka makaligo guys. So, ayun. Ang hirap-hirap talaga guys for me. Super duper hirap pag walang tulo. Mawalan na ng kuryente, wag lang tubig, kasi super hirap. Alam niyo ba guys na yung pinagsasaing na namin is yung mineral water. Then, kanina pa, walang mabilan ng tubig na inumin. Yung ininom nga namin kaninang lunch is, soft drinks. As in, wala talagang nagdi-deliver or kahit saan nung tindahan dito. Walang nagtitinda or ubos na yung mineral water guys. Super duper hirap talaga pag walang tubig. So, ayun. Di ko alam kung paano tomorrow maliligo. But, sabi naman ni daddy is mag-iigib sila ni mama dun sa may barangay hall. And, so, yun guys. Thank you sa konting oras na pakikinig sa chika ko. Hi guys, welcome to my another day here in school. This day is nagawa kami ng poster for exhibit namin bukas. So ayun guys, pinagdidikit-dikit lang po namin yung tawag dito, kartolina, para dito kasi namin isusulat yung yung mga rationale, tapos ididikit yung mga picture, then result. Dito po namin siya isusulat. So ayun guys, samahan nyo kaming gumawa. Meet my partner. Say hi to my vlog.
So, ayun guys, samahan nyo kaming gumawa ng samahan nyo kaming gumawa or magsimula ng poster for exhibit. Guys, update lang po. Ito na po yung nasisimulan ni Sandal na i-drawing. Yan. As you can see, parang siya. Basta yung mga need for saan nga yun? Sa hospital. Kasi yung project namin is medicine cabinet. About medicine cabinet po yung project namin. And sa poster po kasi kailangan ng anong kailangan sa poster, boy? Or design ganon. Naisip namin kasi about naman talaga siya sa sa hospital ganon. Ganito yung kakalabasan niya, guys. Tingin. Ganito, guys. Yan. Then pagtapos ni Sandal mag drawing, magkukulay na kami, guys. So ito lang yung nangyayari sa buhay namin ngayon, guys. Ito yung isa naming partner sa sa ginagawa naming poster. Then si Divine absent, wala nang ginawa sa buhay kundi lumiban. Ano pa klase? Tablet Shoutout ka? sa'yo kung napapanood mo to, Divine. Ha? Tablet. Bago ko pala makalimutan sabihin sa inyo, di ba kagabi nagdo-drawing ako dun sa trends? Dun sa subject ni Sir AJ. So, hindi ko na maipapakita sa inyo kasi pinasa na ni Kweto. So, ayun. Yung kinalabasan naman ng poster or yung poster ko sa trends is good. Kahit hindi maalam mag-drawing, I try. I give my best. Yes naman. Guys, ipepentelpen na namin yung dinrawing ni Sandal. Ipepentelpen na namin. Then, pagtapos namin ipentelpen, kukulayan. Tapos, pagtapos nun is magsusulat na ako ng rationale at result. Then, pagtapos namin yun sulatin or pagtapos ko sulatin, ang need na lang namin ay print. Print, di ba? Print? Uy, ayusin mo, ati kong pangit niyan. Isa lang isang guhit lang pag inanumote ko. Napahiga ko. Papangit Printed Masyado mainit din sa room namin. Lalagyan na namin sila ng pentel pen. Color na lang kulang, guys. Color na lang, guys. Guys, may nakikisit sa amin. Hindi ko to kilala. Hi, Maria. Hi, guys. May nakaupo dito. Itutur ko kayo sa room namin. Tutur ko kayo sa vlog namin. Tabi na lang sa'yo. Wala naman, di man tayo uuwi. Upo na. Guys, nasira face mask ko. Look, may sauce. So, guys, nagkukulay na kami, guys. Ito yung kinulayan ko. So pretty, like me. Ito ang kulay nito. Nagkukulay nito pa rin siya. So, ayun. Update ko kayo later, guys. May kasama pala kaming ibang section dito. Kanina, libidi ko, sina Eman, kung sino sumira ng face mask ko. Ngayon, Exodus na. Malunes, hi ka sa vlog ko. Thank you. Oh! Mate! Ayun! Tama na. So, ayun guys, medyo maingay dito, hindi nyo maririnig na ayos. Update ko lang kayo. Tapos na kami dun sa ginagawa namin kanina, dun sa sinasabi ko sa inyo poster. Nakulayan na namin. Then, iuwi ko lang siya because yung print kasi, hindi kasi kami nagkaunawan kung isusulat kamay ba yun or i-print. And napag-decision na namin na i-print na lang. Kaya iuwi ko yung ginawa namin kanina para sa bahay ko na lang ituloy. And para bukas, ikakapit na lang dun sa mismong pwesto namin for exhibit. And ngayon nga, tapos na kami doon sa ginagawa namin. Pupunta akong canteen para bumili ng makakain. As you can see, guys, so haggard na.
Tapos kanina, pumunta pa ako kay Sir AJ kasi nagalit siya. Kasi yung poster namin na kay Kweto akala namin kasi napasa na ni Kweto, but I try my best na ibigay agad kay Sir yung poster na yun. So, yun, gano'n nga ba kahalaga ang technology sa akin? Yung technology super halaga sa akin, lalong-lalo na may kamag-anak kami sa ibang bansa. Dahil sa technology is, madali kami nagkakaroon ng communication through chat, through video calls, and dahil din sa technology is, mas aware or mas mabilis kong malaman kung ano nga bang nangyayari sa ating kapaligiran o sa ating mundo. So, yun, as a student is, mas madali na para sa akin na nagkaroon ng gantong technologies dahil hindi na kailangan pumunta pa sa library para isa-isahin yung libro para humanap ng sagot. And dahil din sa technologies, mas napapadali tayong makahanap or makakuha ng impormasyon, lalong-lalo na sa paggawa ng research. And so yun guys, nasa atin pa rin naman kung paano nga ba gamitin ng tama ang technologies para hindi tayo maapektuhan nito, lalong-lalo na para hindi tayo magkasakit.